Magandang umaga mga kapatid, muli tayo mag-aral ng banal na salita sa pagkakataon ito. Pag-aralan natin yung Matthew 25. At dito sa Matthew 25, meron pong tatlong parable dito. Yung parable of 10 virgins, parable of the talents, and parable of the sheep and goats. Ito yung lahat ng parable na ito may kinalaman sa muling pagdating ng ating Panginoon Kristo. At sa kanyang pagdating ay inilarawan niya kung ano ang nangyayari sa pamamagitan nitong tatlong parable. At sa pagkakataong ito ay pag-aaralan natin yung parable of the sheep and goats. At ganito po ang ating mababasa dito po sa Matthew chapter 25, 31 to 33. Ganito po ang ating mababasa. When the Son of Man comes in His glory and all the angels with Him, He will sit on His glorious throne. All the nations will be gathered before Him, and He will separate the people one from another, as a shepherd separates the sheep from the goats. He will put the sheep on His right and the goats on His left. So, the coming of the Son of God ay inilalarawan bilang shepherd. Pero itong shepherd na ito ay kasama ng mga anghel at uupo sa kanyang kaluwalhatian at may ipon yung lahat ng mga tao sa lahat ng bansa sa kanyang harapan at ipaghihiwalay niya, no, tulad ng isang shepherd na naghihiwalay dun sa kanyang kawan ng mga tupa at ng mga kambing. At matapos niyang ihiwalay, ganito po ang ating mababasa sa 34. Ang sabi po ng banal na kasulatan ay ganito: Then the king will say to those on his right, on his right, and sabi, "Come, you who are blessed by my Father, take your inheritance, the kingdom prepared for you since the creation of the world. For I was hungry, and you gave me something to eat. I was thirsty, and you gave me something to drink. I was a stranger, and you invited me in. I needed clothes, and you clothed me. I was sick, and you looked after me. I was in prison, and you came to visit me." So makita natin yung nilagay niya doon sa bandang right. At ito yung dinidescribe niya as sheep. No? Ito yung wini-welcome niya. At ito yung bibigyan niya ng inheritance na makapasok doon sa kahariang inihanda bago pa itinatag ang sanglibutan. At dito sila dadalhin. At sino yung mga taong ito? Ito yung mga tao nung magutom ang ating Panginoong Hesukristo ay pinakain nila. Nung mauhaw, pinainom nila. Nung ito ay naging tila strangers, no? Taga-ibang lupa, ay pinatuloy nila. Nung ang ating Panginoong walang damit at dinamitan nila, dinalaw nila sa hospital ng magkasakit at dinalaw sa kulungan nung siya ay makulong. At ito'y pinagtataka ng nung mga taong nasa left, at ang sabi nila ay ganito, sa 37 ang sabi, "Then the righteous will answer him, Lord, when did we see you hungry and feed you, or thirsty and give you something to drink? When did we see you a stranger and invited you in, or needing clothes and clothe you? When did we see you sick or in prison and go to visit you?" Wala yata kami natatandaan na ganong pagkakataon na nangyari sa iyo na ginawa namin ang mga bagay na ito. Pero ito yung sinasabi mo sa amin na ginawa namin sa iyo. At sinagot sila ng ating Panginoong Kristo, at ganito yung pagkakasagot sa kanila ng ating Panginoong Kristo. The king will reply. So dito makikita na dinidescribe na siya as a king. Kanina shepherd, ngayon as a king, sitting on his glorious throne. At ang sabi dito, the king will reply, "Truly I tell you, whatever you did for one of the least of these brothers and sisters of mine, you did for me." So sabi ng ating Panginoon Kristo, yung ginawa mo niyo dito sa aking mga kapatid,
ay yun yung ginawa niyo sa akin. Ito yung pagmamahal noon ibinigay ninyo sa aking kapatid. Yun yung pagmamahal na ibinigay nyo sa akin. Kung natatandaan nyo doon sa John, 1 John chapter 4 verse 20 to 21, ang sabi ni John dito ay ganito, if someone says, I love God and hates his brother, he's a liar. For he who does not love his brother whom he has seen, how can he love God whom he has not seen? And this commandment we have from him, that he who loves God must love his brother also. So, kung gusto natin paglingkuran ang ating Panginoong Diyos, dapat paglingkuran natin yung ating kapatid. Yung ating kapatid, nakikita natin kung ano ang nangyayari sa kanya at kung ano ang dapat nating ipaglingkod sa kanya. At ang Diyos ay hindi natin nakikita. So, kung sinasabi natin, mahal natin ang Diyos at nais nating paglingkuran, samantalang nakikita natin ang ating mga kapatid na nangangailangan ng ating pagdamay na hindi natin magawa, tayo ay ay nagsisinungaling. At ito yung sinabi ng ating Panginoong Kristo sa kanila. Kayo yung magmamana ng kaharian sapagkat yung ginawa ninyo sa inyong kapwa, sa aking mga kapatid, ay ginawa ninyo sa akin. So, doon naman siya humarap doon sa sa mga nilagay niya doon sa kanyang bandang kaliwa. At ang sabi po ng ating Panginoong Kristo ay ganito sa 41, then he will say to those on his left, depart from me, you who are cursed, into eternal fire prepared for the devil and his angels. Pansinin po ninyo, yung eternal fire, yung hell, hindi po ito kaharian ni Satanas, hindi kaharian ng demonyo, kundi ito yung destinasyon ng mga demonyo at ang kanyang mga anghel sa pagpaparusa ng Diyos sa kanila, the eternal fire. At dito ilalagay ng Diyos, ng ating Panginoong Kristo, itong mga taong itong inilagay niya sa bandang kaliwa na tinuturing na kambing. Ang sabi po, for I was hungry and you gave me nothing to eat. I was thirsty and you gave me nothing to drink. I was a stranger and you did not invite me in. I needed clothes and you did not clothe me. I was sick and in prison and you did not look after me. At ganito rin yung sasagot nila eh. Tulad ng pagsagot ng mga righteous na wala silang naalala na kanilang ginawa sa ating Panginoong Kristo, ganito rin po yung sagot ng mga ito. Ang sabi, they also will answer, Lord, when did we see you hungry or thirsty or strangers or needing clothes or sick or in prison and did not help you? Parang wala kaming naalalang gano'n. At sumagot ang ating Panginoong Kristo at ganito po ang kanyang sagot. He will reply, truly I tell you, whatever you did not do for one of the least of these, you did not do for me. Paano nyo aasahan na ako'y gagawa ng maganda para sa inyo, samantalang hindi naman kayo gumawa ng maganda sa kanila? So, natatandaan niyo yung golden rule? Ang sabi po sa golden rule ay ganito, dito po sa Matthew chapter 7 verse 12. Therefore, whatever you want men to do to you, do also to them, for this is the law and the prophet. So, sa makatuwid, itong mga unrighteous na ito na walang paki, walang pagmamahal sa kanilang kapwa, ay hindi ito pahihintulutan ng ating Panginoong Hesukristo na malagay doon sa kanyang kaharian. Iba yung kanilang destinasyon at sila ay ilalagay na kasama ng mga demonyo at ng kanyang mga anghel doon sa eternal fire, sapagkat hindi sila marunong magmahal ng kanilang kapwa. Kaya nga sabi ng ating Panginoong Kristo ay ganito, then they will go away to eternal punishment. Sino yung daladin doon sa eternal punishment? Nakasama ng demonyo at kanyang mga anghel. Ito po yung mga unrighteous na hindi natutong magmahal sa kanyang kapwa. At ito naman pong mga righteous, ang sabi po
ay ganito. Muli natin babasahin ng verse 46. Then they will go away to eternal punishment, but the righteous to eternal life. So, magkaiba sila ng destinasyon. Yung unrighteous na walang pagmamahal sa kanyang kapwa, dadalhin po sa eternal punishment. At yung mga righteous na may pagmamahal sa kanyang kapwa, na pinaglingkuran ng kanyang kapwa, at ibinigay yung pangangailangan ng kanyang kapwa, ay doon sa eternal life. Natatandaan niyo yung parable of the Good Samaritan? Doon po sa parable of the Good Samaritan, saan po nabibilang ngayon itong Samaritan? Kung natatandaan niyo, ang pinag-uusapan din po doon ay kung papaano yung master of the law nagtatanong sa ating Panginoon Kristo kung papaano siya magkakaroon ng eternal life. At ang sagot ng ating Panginoon Kristo, yung parable of the Good Samaritan. Anong ginawa ng Good Samaritan? Nung makita niya yung isang lalaki na nakahandusay sa karsada na nangangailangan ng kanyang pagdamay, ibinigay niya ang lahat ng kanyang pagmamahal sa lalaking ito. At itong Good Samaritan ito, saan natin ilalagay ngayon ito? Ito ngayon ay malalagay dun sa eternal life. So, ito yung kasagutan. So, pagdating ng ating Panginoon Kristo, ang titignan ng ating Panginoon Kristo kung paano tayo namuhay sa mundong ito, kung paano natin inibig ang ating kapwa na gaya ng ating sarili. At yung pag-ibig na ating binigay sa ating kapwa na gaya ng ating sarili, ito yung ebidensya ng pag-ibig natin sa Diyos. Kaya nga sabi, paano mo iibigin ng Diyos na hindi mo nakikita, o ang iyong kapatid na nakikita mo at nangangailangan ng iyong pagdamay ay hindi mo minamahal at hindi mo dinadamayan. So, maraming salamat po muli sa inyong pakikinig, at sana po ay meron po tayong natutunang aral sa araw na ito. At sa video ito, sana po ay nakita natin na dapat nating mahalin ang ating kapwa kung gusto natin magkaroon ng eternal life. Ako po muli ay si Nehemia Sayuhay, at nagpapasalamat po ako sa inyo sa muling sa inyong pagtatangkilik sa aking channel. At kung bago po kayo sa channel na ito, ay sana po ay i-click nyo po yung subscribe at i-ring nyo po yung bell upang sa ganun ay ma-notify kayo sa mga bago pang video na aking gagawin. I-like nyo rin po, i-share nyo rin po. At kung meron po kayong komento at kung meron po kayong mga tanong sa subject na ito, ay itanong po ninyo, ilagay po ninyo sa komento, at asahan nyo na akin pong sasagutin. At kung meron po kayong mga subject na gusto natin i-discuss, pwede rin nyo po nyong i-discuss. So, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Magandang araw po sa inyo. Mahal kayo ng Diyos, mahal ko po kayo.